So yun, magandang hapon po mga kapatid. Simulan na natin. Paano nga ba natin malalaman kapag itong si Satanas ay bumubulong sa atin? Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. So yun po mga kapatid, no. Iyan Akda, sana payagan tayong sa reaction video. Payagan tayo niyan. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na napapatanong tayo, ano nga ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Madalas naghahanap tayo ng sagot o kaya man ng mga sign na kung ano nga ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. Ngayon mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na napapaisip tayo, yung mga naririnig ba nating bulong o kaya man yung mga nararamdaman natin, ito ba ay galing sa Diyos? Kasi mga kapatid, may ilang mga pagkakataon na may mga bulong o kaya man mga nararamdaman tayo na galing kay Satanas. So delikado po yun mga kapatid. Usually sa pamamagitan kasi ng emosyon natin, akala natin galing sa Diyos. Pero di natin alam, galing pala kay Satanas. Kung titingnan natin noon pa man, ginagawa na ni Satan yan. Bumubulong na yan sa mga tao. O kaya man, tinetempt niya na yung mga tao. Doon pa lang sa Garden of Eden, alam naman natin na doon nagsimula yung pagbagsak ng tao. So, sino yung nanguna sa pagbagsak ng tao na yon? Siyempre, walang iba kundi si Satanas. Binulungan niya itong si Eva at Adan nang sa ganon, sila ay mahulog sa pagkakasala. Basahin natin Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Malinaw sa binasa natin, sa una pa lang, meron ang ginawa si Satan para mahulog yung mga tao sa kasalanan. At yun nga, sa pamamagitan ng pagbulong niya dito, ang mga tao ay nahulog sa kanyang patibong. Pero mga kapatid, meron din pagkakataon sa New Testament na meron din siyang binulungan. Yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin yung Matthew chapter 4 verse 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Napakalinaw sa mga binasa natin na lahat ay pwedeng bulungan ni Satan o kaya man atakihin niya. Nakita natin sa una pa lang, si Eva at Adan, inatake na agad itong si Satanas. At hindi lang yon, yung ating Panginoong Jesucristo mismo, inatake ni Satanas. So papaano pa kaya tayo? So tayo bilang mga mananampalataya, tayo yung priority niya para atakihin at para bulungan. Kaya mga kapatid, dapat malaman natin yung mga bulong ni Satanas. Nang sa ganon, makaiwas tayo sa tukso at hindi tayo mapahamak. Ngayon talakayin na natin, paano nga ba natin malalaman na tayo ay binubulungan na ni Satanas? Una, kapag ikaw ay sobrang malungkot na. Alam niyo mga kapatid, normal lamang na malungkot. Bilang mga tao, dadaan at dadaan tayo sa pagkalungkot. Pero hindi normal na ikaw ay namumuhay sa lungkot o kaya man palagi ka na lamang nalulungkot. Pwedeng malungkot pero hindi mo patatagalin sa puso mo. So kapag nararamdaman mo palagi yung lungkot sa puso mo, ibig sabihin mga kapatid, merong bulong dyan. Bali mga kapatid, no, ang title po pala nito ay paano mo malalaman ang bulong ni Satanas sa'yo. So ano to? Tungkol to sa sa araw-araw na buhay o paano ko makakaiwas sa kasalanan. Sa masasamang bagay, mga temptasyon. So yun. Tuloy natin. Yan si Satan. Ibig sabihin, ang gusto niya, mas lalo ka pang maging malungkot. Nang sa ganon, dumaan ka na sa matinding depresyon. Kasi yun yung goal ni Satan mawasak ka. Ang goal ni Satan, masira ka. Ang goal ni Satan, mapahama ka. Kaya mga kapatid, kapag napapansin nyo na palagi kayong malungkot, umaatake dyan si Satan. Kasi nga mga kapatid, hindi normal yung palagi malungkot. Tandaan nyo mga kapatid, kapag nakay Kristo ka, yes, pwede kang dumaan sa kalungkutan, pero hindi mananatili yung kalungkutan sa'yo. Tandaan mo to kapatid, once na pumasok na sa isipan mo yung patungkol sa pagsuko mo sa buhay, ibig sabihin yan, inaatake ka ng Satan, binubulungan ka ng Satan. Kasi mga kapatid, hindi ganyan yung galing sa banal na spirito. Alam natin, yung galing sa banal na spirito, punong-puno yan ng kapayapaan, punong-puno yan ng pag-asa. Hindi katulad nung kay Satan. Si Satan, ang gusto niya, mawalan ka ng pag-asa. Ang gusto niya, sumuko ka sa lahat ng bagay para hindi mangyari yung magandang kalooban ng Diyos sa'yo. So, ang mangyayari niyan, talagang malulungkot ka. Kaya mga kapatid, huwag mo hayaan na manahan sa'yo yung lungkot, na palagi ka nalulungkot. Kasi nga, sign yan na ikaw ay binubulungan ni Satan. Basta kapag nararamdaman mo na nawala ng kapayapaan sa puso mo, ibig sabihin yan, umaatake na si Satan sa'yo. Kaya dapat, mas lalo ka mag-ingat dyan. Nangyayari po ito sa maraming tao, no? At sa akin nangyayari ito kalungkutan. Normal po yata talaga na na dumara sa tao ang kalungkutan. Pero wag lang po yung madalas. Kasi nga dahil doon na nakakapasok yung masama, si Satanas. Hanggat maaari magdarasal tayo
sa Diyos, kay Jesus. Pangalawa, kapag nawawalan ka na ng gana sa mga spiritual na bagay. Ganyan yung gustong-gusto mangyari ni Satan. Ang bilis niya magpaliwanag, no? Maganda yung paliwanag ni Ian Nakda. Malinaw. Sa buhay mo, na unti-unti kang mapalayo sa ating Panginoong Kristo, na unti-unti kang bumalik sa dati mong buhay. Kumbaga, ang gusto niya, mag-backslide ka. Kasi mga kapatid, kapag nararamdaman mo na sa puso mo na parang ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang magbasa ng Bible, ayaw mo nang umatid ng church, at itisod ka na, ibig sabihin, may pag-atake ginagawa sa'yo si Satan. Kasi nga, kapag nararamdaman mo na yung mga bagay na yon, ibig sabihin nun, pinapalayo ka niya sa Diyos. Once na naisip mo na, o kaya man naramdaman mo na umalis sa church, o kaya man lumayo sa pananampalataya mo, ibig sabihin yan, binubulungan ka ni Satanas. Kasi mga kapatid, ang gusto ng ating Diyos, mapalapit ka sa Kanya. Yan tanong, bakit palayo ka ng palayo sa Diyos? Bakit nawawalan ka ng gana? So ibig sabihin mga kapatid, merong ginagawa si Satan sa buhay mo. Meron siyang pagbulong na ginagawa sa'yo. Kaya unti-unti kang napapalayo sa Diyos. Malalaman mo rin na ikaw ay binubulungan ng Satan kapag gumagawa ka ng mga kasalanan sa buhay mo. Yes mga kapatid, hindi pa rin maiiwasan na magkasala tayo bilang mga Kristiyano. Kahit sabihin mo na ikaw ay mananampalataya na ng Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, kapag dumarating ka sa point ng buhay mo na meron kang pagdadalawang isip na kung gagawin mo ba to o hindi, tapos ginawa mo yung mali, ibig sabihin yan mga kapatid, binulungan ka ni Satan at ginawa mo yung sinasabi niya. Kasi mga kapatid, kapag malayo ka talaga sa Diyos, mas madali ka nakakagawa ng kasalanan. Mas nagagawa mo yung hindi dapat. Kasi nga, wala ka ng gana sa mga spiritual na bagay. Kaya nangyayari, mas madali kang naaatake ni Satan. Tandaan nyo rin po ito mga kapatid. Once na naisip nyo na ayaw nyo nang pumasok ng church, kasi nga, feeling nyo, ang dumi-dumi nyo, o kaya man feeling nyo, sobrang makasalanan nyo, ibig sabihin yan, meron pagbulong na ginagawa sa inyo si Satan. Kasi nga mga kapatid, si Satan, i-condemn ka niya. Ang sasabihin niya sa'yo, huwag ka nang bumalik ng church, huwag ka nang umatid ng church. Kasi nga, maraming mga tao dyan na hindi naman makakatulong sa'yo. I-judge ka lang ng mga tao dyan. O kaya man, makasalanan ka, hindi ka dapat pumasok ng church, masusunog ka lang dyan. So huwag ka nang pumasok ng church. Kapag naiisip mo na yung mga bagay na yon, yan ay bulong ni Satan. Kasi nga, ayaw niya na pumasok ka sa church. Ayaw niya na mapalapit ka sa Diyos. Ang gusto niya, mawalan ka ng gana sa pananampalataya. Hindi po yan yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kapag ikaw ay madumi at tingin mo makasalanan ka, dapat mas doon ka pumasok sa church. Dapat mas doon ka lumapit sa Diyos. Kahit feeling mo ang dumi-dumi mo. Kasi nga, tatanggapin ka pa rin ng Diyos kahit anong karumihan meron ka. Pero sa Satan, hindi niya ipapaisip sa'yo yan. Gusto niya kasi mapalayo ka sa Diyos. Ang gusto niya, mapahama ka. Pangatlo, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa Diyos. Maraming gagawin sa Satan para magalit ka sa Diyos, para sisihin mo yung Diyos, para mag-question ka sa Diyos. Yan yung gustong-gusto niya mangyari sa mga mananampalataya. Kapag nararamdaman mo na o iniisip mo na, nasaan yung Diyos? Sa mga pinagdadaanan ko, akala ko ba na andyan yung Diyos? Pero bakit parang wala siya? Ba't hindi ko siya maramdaman? Mga kapatid, no? Bali, pagdududa. Mayroon pagduda sa Diyos eh. Kumbaga, mayroon sabihin na magduda ka kasi unang-una, hindi ka kakain araw-araw, hindi dahil sa kanya. Kumbaga lahat ng biyaya na natanggap natin ay galing sa Diyos. So itong trabaho ko na to, tulad nito, parang suntok sa buwan to eh. Hindi ko akalain makapasok ako dito. So hindi ko na po babagitin. Pero nga, bilang maintenance, no? Hindi ko na po inaasahan na makabalik ako sa ganitong trabaho ko bilang maintenance. So dahil sa pagdarasal ko sa Diyos, sa tiwala ko, binigay niya to. So yun, sa simpleng explanation ko, napatunayan kong may Diyos, no? So tuloy ba natin? So ibig sabihin nun, binubulungan ka ni Satan kasi hinahanap mo yung Diyos eh. Alam naman natin na nandyan lang yung Diyos. Kaya lang, ba't pumapasok sa isipan mo yon na walang Diyos? O kaya man, hindi siya kumikilos. So, ibig sabihin, may pagbulong si Satan na ginagawa sa'yo para hindi ka na maniwala sa Diyos, para sisihin mo yung Diyos, para magalit ka sa Kanya. Minsan sa sobrang inip natin, napapatanong na tayo sa Diyos na talaga bang totoo siya. Kasi nga, ang tagal na natin nananalangin, pero parang wala pa ring sagot. Inisip tuloy natin, meron ba talagang Diyos? So mga kapatid, mga bulong yan na Satan na maaaring sinasabi sa'yo para isipin mo na walang Diyos. Para isipin mo na hindi kumikilos yung Diyos sa buhay mo. Kasi pag nangyari yun, unti-unti kang tatalikod sa Kanya. Unti-unti kang mapapalayo sa Diyos. At yun nga, mapapalapit ka naman kay Satan. Ang gusto kasi ni Satan, magtiwala ka sa sarili mo. Tandaan mo kapatid, delikado kapag nagtiwala ka lang mismo sa sarili mo at lalo na sa ibang tao. Dapat magtiwala ka sa Diyos. Ngayon kapag nawawala na yung tiwala mo sa Diyos at nangunguna yung pagtitiwala mo sa sarili mo, ibig sabihin maraming bulong na ginagawa sa iyo sa Satan. Na mas magtiwala ka nga sa sarili mo at magtiwala ka sa ibang tao.
Ang gusto kasi ni Satan mag-fail ka. Ang gusto ni Satan bumagsak ka. Kaya ang gagawin niya, sasabihin niya sa'yo, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa ibang mga tao. Huwag ka magtiwala sa Diyos dahil wala naman yung Diyos. Hindi naman kumikilos yung Diyos. Hindi ka naman naririnig ng Diyos. So yun yung ipapaisip niya sa'yo. Pang-apat, kapag kung ano-ano ng mga negatibong pumapasok sa isipan mo. Tandaan niyo mga kapatid, spiritually, yung pinaka-battlefield natin ay nasa isipan natin. Diyan madalas umatake si Satan. Kaya nga sinasabi natin yung pagbulong. Hindi siya literal na talagang lalapit sa iyo at bubulungan ka. Ibig sabihin, ipapaisip sa iyo ni Satan o kaya man ipaparamdam niya sa iyo, ipapakita niya sa iyo yung mga bagay na layo sa kalooban ng Diyos. So kasama na dyan mga kapatid, yung mga negatibong kaisipan. Si Satan, tandaan nyo mga kapatid, papapasukin niya dyan yung mga negatibong kaisipan sa isipan mo. Sa pamamagitan ng mga nangyayari sa buhay mo, sa pamamagitan ng ibang mga tao, sa pamamagitan ng social media, at kung ano-ano pa. Kaya mag-iisip ka ng mga negatibong bagay. Isipin mo, di mo naman kaya, di ka naman malakas, wala ka namang kwenta, di mo naman magagawa, talunan ka. So yun yung mga ipapaisip sa'yo ni Satan ng mga negatibong bagay. Para hindi mo na ituloy yung mga magagandang bagay at hindi mo na maranasan yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kapag masyado ka na nag-overthink sa mga bagay na hindi naman dapat isipin, maaaring binubulungan ka ng Satan. Na isipin mo nang isipin yan. Nang sa ganon, mawala yung focus mo sa Diyos. Mag-isip ka na lang sa mga bagay na yan. Isipin mo na lang yan. Kahit minsan hindi naman kailangan isipin. Lalo na kapag negatibo yan. Kasi madalas mga kapatid, yung mga negatibong kaisipan, malaki yung epekto niyan sa atin. Minsan nagkakaroon tayo ng mga emotional stress o kaya man nade-depress tayo dahil sa mga negatibong kaisipan na yan. Marami rin tayong mga plano na maaaring hindi na natutuloy kasi nga puro na lang negatibo yung pumapasok sa isipan natin. Nagawa ni Satan. Kasi mga kapatid, ayaw ni Satan na maging successful ka. Ayaw ni Satan na ma-receive mo yung blessing mula sa Diyos. Iisipin mo yung mga gusto mong makamit sa buhay o yung gusto mong mangyari sa buhay, napaka-imposible na. Pero mga kapatid, hindi ganyan yung sinasabi ng Biblia, kabaligtaran. Tandaan mo, magagawa mo yung lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ayon sa kanyang kalooban. Kaya dapat mga kapatid, basahin mo palagi yung Bible. Nang sa ganon, hindi puro negative yung pumapasok sa isipan mo. Kapag nagbasa ka ng Bible, makikita mo doon kung sino ka, kung ano yung katangian mo, at higit sa lahat kung ano yung identity mo sa ating Panginoong Kristo. At kapag nalaman mo yon, mas lalo kang lalakas. At higit sa lahat, malalaman mo na tagumpay ka na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Na hindi pa man nagsisimula yung laban, pero alam mo na tagumpay ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At panghuli, kapag inaalala mo pa yung mga hindi magagandang nangyari sa iyo sa nakaraan. Madalas gagamitin ni Satan yung mga hindi mo magagandang nakaraan para ipaalala sa iyo yung mga pagkakamali mo noon, yung dating ikaw. So kapag naalala mo yung mga bagay na yon, manghihina ka. Kapag naalala mo yon, iisipin mo na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kasi nga mga kapatid, ang gusto ni Satan, bumalik ka doon sa mga hindi mo magagandang nakaraan, sa mga kahihiyan na ginawa mo, sa mga kalokohan na ginawa mo, sa mga nasaktan mo noon, o kaya sa mga nakasakit sa'yo. Ang gusto ni Satan, hindi ka makamove on. Bumalik ka lang ng bumalik doon sa nakaraan mo. Hahatakin ka niya pabalik doon sa kung saan ka nanggaling. Hindi niya hahayaan na ikaw ay makarating doon sa kalooban ng Diyos. So kapatid, kapag palagi mo nang iniisip yung past mo, yung mga hindi magagandang nakaraan sa buhay mo, ibig sabihin, binubulungan ka ng Satan yan. Kasi hindi mo naman dapat isipin na yung mga bagay na nakaraan eh. Bagong katauhan ka na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung nanampalataya ka na sa Panginoong Kristo, wala na yung mga dati, yung mga nakaraan, tapos na yon. Dapat mo nang kalimutan yon. Dapat nag-move on ka na sa ating Panginoong Kristo. Pwede natin balikan yung mga magagandang nakaraan, pero yung mga hindi magagandang nakaraan, ibig sabihin, galing kay Satan yan. Hindi mo na dapat isipin yan. Kasi ipapaalala ulit ni Satan sa'yo yung mga hindi mo magagandang ginawa noon. Kaya mangyayari, magigilty ka ulit. Na dapat tapos na yun eh. Pinatawad ka na ng Diyos sa mga ginawa mo na yun. Meron ka ng bagong istorya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Huwag mo nang balikan yung dati. Meron na mas magandang plano yung Diyos sa'yo sa future. Kaya mag-focus ka doon sa future mo. Doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag doon sa mga masasakit at hindi mo magagandang nakaraan. Hindi mo na kailangan balikan yun, kapatid. So yan yung ilang mga sign na nagsasabi na ikaw ay binubulungan ni Satan. Tandaan nyo mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mga nananampalataya sa Panginoong Kristo, tayo yung madalas bubulungan ni Satan. Nang sa ganon, tayo ay mapahamak. At yun nga, mapalayo sa ating Panginoong Kristo. So dapat, mag-iingat po tayo mga kapatid. Palagi tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, magbasa ng Bible, manalangin, umattend ng church, at higit sa lahat, magbabad sa presensya ng Diyos. Manalangin, magbasa ng Bible. Dati pa nagbabasa po ako ng Bible mga kapatid. Pero hindi ko nga lang memoryado yung mga verse. Pero dati binabasa ko po yun eh. Pero baka ko rin po ituloy. Para mas maliwanagan tayo sa buhay-buhay, no?
Nang sa ganon, hindi natin marinig yung mga bulong ni Satan. Ang dapat marinig natin, walang iba, kundi yung bulong ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tandaan nyo lang po ito mga kapatid, na kapag meron ng mga pumapasok sa inyong mga negatibong kaisipan, hindi magagandang kaisipan, o mga bagay na maaaring layo sa kalooban ng Diyos, i-rebuke nyo lamang po yun. Kasi mga kapatid, yan yung napakamabisang paraan para si Satan ay umalis sa atin at lumayo sa atin. I-rebuke natin siya at tayo mismo yung lumayo sa kanya. Nang sa ganun mga kapatid, mas magawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Gayahin natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Kristo para mapagtagumpayan niya yung kilos ni Satanas sa kanyang buhay. So bilang mga Kristiyano mga kapatid, dapat mapagtagumpayan din natin yung kilos ni Satanas sa mga buhay natin. At yun nga, huwag tayong makinig sa mga sinasabi niya. So yun lamang mga kapatid na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi. Yan nakda. So yun lamang po ng mga kapatid, na sana may natutunan tayo kay Ian Nakda. Bali nakita ko na rin po siya dati. Saan ko ba nakita? Sa 700 Club Asia. So na-feature sa ron saan patungkol yung vlog niya, no? So napakaganda ng mensahe ng vlog niya. Sana magustuhan nyo at matutunan nyo rin po pang araw-araw natin. Yun lang po, ingat po kayo. God bless.